Sa malamig na dilim ng Kiev noong Setyembre 8, nanginginig ang kabisera ng Ukraine sa ilalim ng mga sirena ng air raid. Ang nakakakilabot na tunog ng nakatakot na Iskander-K cruise missile mula sa Russia ay sumibak sa gabi, dala ang isang mapaminsalang banta. Ngunit sa isang outpost ng depensa sa dako ng lungsod, ang Hetman Bogdan Khmelnytsky Presidential Brigade ng Ukraine ay gumawa ng isang alamat na kwento. Binagsak nila ang missile gamit ang isang luma ng Zu-23-2 anti-aircraft gun. Ito ay isang matapang na gawa, pinaghalo ng kahangahanang kasanayan, hindi matitinag na determinasyon at koonting swerte. Kung sumusuporta ka sa laban ng Ukraine para sa kalayaan at integridad ng teritoryo, mag-iwan ng isa sa mga komento. Ang Iskander-K cruise missile, bahagi ng advanced na 9K720 Iskander Tactical Ballistic Missile System ng Russia, ay isa sa pinakamagagandang sandata sa arsenal ng Moscow. Mahaba ito ng 24 na talampakan, may lapad na 3 talampakan, at mabigat na 8,000 at 4,000 libra. Ang Iskander-K ay dinisenyo upang tumbukin ang mga strategic na target na halos eksakto. Ito ay may saklaw na 31 hanggang 310 milya, pinakamataas na bilis na Mach 6, halos 5,000 at 600 milya bawat oras, at maaaring magdala ng 1,060 libra na warhead na maaaring high explosive, fragmentation o kaya'y tactical nuclear. Ang tanda nito ay isang komplikadong landas ng paglipad, lumilipad ng mababa hanggang 20 hanggang 160 talampakan upang iwasan ang radar at gumawa ng matalim na galaw upang iwasan ang mga interceptor. Ang guidance system ng Iskander-K ay isang teknolohikal na himala. Pinagsama nito ang inertial navigation, GLONASS satellite positioning at electro-optical systems para sa real-time na pag-aayos ng trajectory. Ang missile ay maaaring baguhin ang direksyon ng paulit-ulit, gumagawa ng zigzag maneuvers upang malito ang radar ng kaaway. Nilagyan ito ng electronic countermeasures kabilang ang jamming systems at decoy flares na nagiging mahirap na matuklasan ng advanced na radar systems tulad ng S-300 o Patriot. Ang hypersonic speed nito at low-altitude flight ay nagpapaliit ng husto sa oras ng reaksyon para sa mga air defense systems, madalas na nagiiwan ng ilang segundo lamang upang i-intercept. Para sa Ukraine na umaasa sa isang patchwork air defense network ng modernong systems tulad ng Buk M1 at S-300 kasama ang mga luma ng assets tulad ng Zu-23-2 anti-aircraft gun, ang pag-intercept ng isang Iskander-K ay halos imposible na amon. Ang Zu-23-2 na may effective range na 1.5 milya, maximum altitude na 4,700 talampakan at firing rate na 2,000 na round bawat minuto ay dinisenyo upang labanan ang low-flying aircraft o helicopters, hindi hypersonic cruise missiles. Ang paggamit nito upang bagsakan ang Iskander-K ay nangangailangan hindi lamang ng perpektong marksmanship kundi tamang timing at kaunting swerte upang tumbukin ang mga kahinaan ng missile tulad ng guidance system o engine nito. Sa isang military outpost sa dako ng Kiev, ang hangin bago ang airstrike noong Setyembre 8 ay ramdam na mabigat, parang isang bagyo na darating na. Ang Presidential Brigade, isang elite unit na may makulay na kasaysayan ng katatagan, ay nakatanggap ng intelligence tungkol sa isang paparating na Russian attack. Ang mga report mula sa satellite at drone reconnaissance ay nagpapakita na ang Russia ay naghahanda ng paglunsad ng Iskander-K missiles mula sa mobile 9P781 launchers sa Belgorod, mga 205 milya mula sa Kiev.
Ang battalion commander na si Colonel Alexander Mikhailov ay nagtawag ng isang urgent meeting noong gabi ng Setyembre 7 sa isang masikip na command room kung saan ang mga tactical maps at radar screens ay nagbibigay ng liwanag sa mga muka ng kanyang mga opisyal. Inises ni Colonel Mikhailov ang banta. Ang Iskander K ay isang halimaw. Lumilipad ito ng mas mabilis kaysa sa anumang hinarap natin. Lumilipas sa radar ng hindi nahuhuli at maaaring sirain ang isang block ng lungsod sa isang pagtama. Ang ating Buk at S-300 systems ay maaaring subukan na i-intercept ito. Ngulit kung lumilipad ito ng mababa, kailangan natin ng huling linya ng depensa. Lumipat siya kay Lieutenant Andriy Kovalenko na namumuno sa isang Zu-23-2 anti-aircraft gun team. Ang ideya ng paggamit ng Zu-23-2 laban sa Iskander K ay nagpatahimik sa buong silid. Si Major Petro na nangunguna sa Buk M1 system ay tumawa. Andriy, gagamitin mo ang isang Soviet-era gun upang bagsakan ng isang hypersonic missile? Yan ay pagpapakamatay. Si Kovalenko, matatag ang mga mata, ay sumagot. Kung hindi makahuli ang radar, gagamitin natin ang ating mga mata. Kung lumapit ito, babarilin natin. Hindi tayo sumusuko. Ang matapang na ideya ay umusbong noong mainit na diskusyon noong gabing iyon sa 4 na miyembro ng team ni Kovalenko, si Gunner Bogdan, Logger Serhiy, Radar Observer Mykola at Radio Operator Olena. Nagtipon sila sa paligid ng kanilang Zu-23-2 at sinuri ang bawat detalye ng sandata. Si Bogdan, isang veterano ng laban sa Donbas, ay bumulong. Binaril ko na ang mga drone gamit ito, ngulit isang Iskander, mas mabilis ito ng 10 beses. Si Mykola, na laging may hawak na notebook ng weapon specs, ay nag-analisa. Lumilipad ang Iskander K sa 20 hanggang 160 talampakan kapag lumapit sa target nito. Kung punasok ito sa ating 1.2 milyar range, mayroon tayong 2 hanggang 3 segundo upang mag-aim at magpaputok. Ito ay mangangailangan ng himala. Si Olena, matatag ang boses, ay sumingit. Himala man o hindi, kailangan nating subukan. Ang Kyiv ay ang ating tahanan. Si Kovalenko, na humihiram sa nakaraang karanasan sa laban, ay nagmungkahi ng isang matapang na plano. Ilagay ang Zu-23-2 sa mataas na lupa malapit sa isang bukas na bukid kung saan maaaring dumaan ang missile sa mababang altitude. Inatasan niya si Mykola na kalkulahin ang posibleng trajectory ng Iskander K batay sa intelligence, habang si Bogdan ay nagpa-practice ng manual aiming upang umangkop sa high-speed target. Sinuri ni Serhiy ang mga 23mm rounds, tinitiyak na handa ang bawat isa. Nag-setup sila ng isang maliit na mobile radar, bagamat alam nilang mahihirapan itong makahuli ng Iskander K dahil sa mga jamming systems nito. Nadiin ni Kovalenko, hindi tayo umaasa sa radar, umaasa tayo sa mga mata at kamay. Kung lumapit ito, magpaputok tayo ng lahat ng mayroong tayo. Sa buong gabi, nanatiling gising ang team ni Kovalenko. Pinanatili ni Olena ang ugnayan sa command center. Tinitiyak ang real-time updates sa posisyon ng missile. Kinakalkula ni Kovalenko na kung lumilipad ang Iskander K sa 330 talampakan at 4,500 milya bawat oras, magkakaroon sila ng maikling firing window. Gumuhit siya ng isang simpleng diagram sa dumi, nag-e-estimate ng firing angles at reaction time. Kailangan nating magpaputok bago ito lumapit ng husto. Isang siksik na burst na nagmamark sa katawan ng missile. Kung matamaan natin ang guidance system, mawawala ang kontrol nito, sabi niya. Sa ika-2 oras ng madaling araw noong Setyembre 8, tumunog ang mga sirena ng air raid sa buong Kyiv. Ang Kolchuga radar ay nakahuli ng isang high-speed object mula sa Hilaga Silangan. Kinumpirma ng command center,
Isang Iskander-K ang inilunsad mula sa Belgorod na nagtatarget sa isang military command post sa dako ng Kyiv. Inutos ni Colonel Mikhailov na i-activate ang buong air defense grid na unang prioridad ang S-300 at Buk M1 systems para sa interception. Ngunit nagbabala siya, kung lumilipad ang misil ng mababa, ang mga team tulad ng kay Kovalenko ang ating huling linya. Sa defensive outpost, nakatanggap ang team ni Kovalenko ng signal mula sa command center. Sigaw ni Olena sa radio, "Target 31 milya ang layo, Hilaga Silangan, high speed!" Binuhay ni Mikola ang mobile radar, ngunit ang screen nito ay kumikinang sa interference mula sa Russian jamming. Inutos ni Kovalenko, "I-off ang radar, gamitin ang inyong mga mata, ihanda ang gun." Tumalon si Bogdan sa gunner seat, umiikot ng mga bariles patungong Hilaga Silangan. Nagload si Serhi ng 23mm ammo belt, doble na sinuri ito. Mabigat ang hangin, puno lamang ng huni ng hangin sa mga puno at ang pagtibok ng kanilang mga puso. Ang Iskander-K, pagkatapos mag-launch mula sa Belgorod, ay umabot sa Mach 6. Lumilipad sa 65,000 at 600 talampakan sa simula. Pagsapit sa Ukrainian airspace, bumagsak ito sa 23 talampakan, lumilipas sa mga bukid, gubat at komplikadong terrain upang itago ang radar signature nito. Ang mga GLONS at inertial guidance systems nito ay patuloy na nag-a-update ng landas nito na nagbibigay daan sa zigzag maneuvers na may hanggang 30° na turns upang sirain ang radar ng kaaway. Ang mga Russian ground-based electronic jamming stations malapit sa border ay naglabas ng signals upang magulo ang Kolchuga at P-18 radars ng Ukraine na ginagawang halos imposible ang detection. Sa command center ng Presidential Brigade, pinanood ng mga radar officers ang signal ng Iskander-K na kumikinang ng on and off. Lumilipad ito ng mababa sa ilalim ng 160 talampakan, sigaw ng isa. Inutos ni Colonel Mikhailov ang isang S-300 PMU-1 system na may 73 milya na range at kakayahang i-intercept ang Mach 8 targets na magpaputok ng isang 48N-60 interceptor missile. Ang missile na lumilipad sa Mach 6 na may 320 libra na fragmentation warhead ay dumagondong patungo sa target. Ngulit ang Iskander-K ay gumawa ng matalim na turn sa 65 talampakan, nag-deploy ng decoy flares na nagdulot sa S-300 missile na mawala ang lock at sumabog ng walang saysay sa 3 milya ang layo. Dahil nabigo ang S-300, lumipat ang command center sa Buk M1, isang mobile air defense system na may 2 milya na range at 9 M38 interceptor missiles na umaabot sa Mach 3. Isang Buk M1 unit sa silangan ng Kyiv ay nakahuli ng mahinang signal ng Iskander-K sa 19 na milya ang layo. Lock target, fire, utos ng unit commander. 2 9M38 missiles ang inilunsad, lumilipad sa 2,700 milya bawat oras. Ngunit ang jamming system ng Iskander-K ay naglabas ng malakas na electronic burst na nag-disrupt sa radar ng Buk. Ang missile na ngayon ay 15 na milya mula sa Kyiv ay gumawa ng S-shaped maneuver. Bumagsak sa 3 talampakan at bumilis sa 4,700 milya bawat oras. Sumabog ang isang Buk missile sa 1,600 talampakan mula sa target. Ang isa ay lumihis ng tuluyan. Napagtanto ng command center na nababagwasan ang main air defense grid. Lumalapit na ang missile. Huling linya ng depensa, maghanda! Sigaw ni Colonel Mikhailov sa radio. Ipinakita ng radar na pumasok ang Iskander-K sa dako ng Kiev
kung saan nakatayo ang team ni Kovalenko. Sa bilis at mababang trajektorya nito, ito ay lampas na sa abot ng advanced systems. Ang Zu-23-2 team ni Kovalenko ay naging huling pag-asa. Habang lumalapit ang Iskander-K sa 12 milya mula sa Kiev, bumagsak ito sa 330 talampakan, dumadagundong sa 4,500 milya bawat oras. Ang ugong ng engine ng missile ay nagpapahiwatig ng mapaminsalang layunin. Sa outpost, nakita ni Mykola ang mahinang guhit sa langit. "Target, ika-10 oras," sigaw niya. Ibinago ni Bohdan ang gun. Nakatuon ang mga mata sa mechanical sight. Si Kovalenko sa tabi niya ay sumigaw, "Hintayin na pumasok sa range! Huwag kang magpaputok pa!" Hinawakan ni Serhil ang ammo belt, handa nang magre-reload. Ipinag-ulat ni Olena sa radio, "Target, 3 milya ang layo, maghanda!" Ang Iskander-K, na mayon ay 1.2 milya ang layo, ay lumilinaw sa dilim. Sigaw ni Bohdan, "Nakikita ko na, bilis na bilis." Inutos ni Kovalenko, "Fire!" Ang Zu-23-2 ay umugong, naglabas ng isang barrage ng 23mm rounds sa 2,000 bawat minuto. Ang mga tracers ay nagpinta ng apoy na kortina sa langit. Ang missile, sa kabila ng bilis nito, ay hindi nakaiwas sa siksik na valley sa malapit na range. Isang round ang tumama sa gitnang bahagi nito, sumira sa guidance system. Nanginginig ang Iskander-K, lumihis sa kurso at bumagsak sa isang bukid na 1,600 talampakan ang layo, sumabog sa isang maliwanag na fireball. Habang umuugong ang pagsabog, nag-freeze sandali ang team ni Kovalenko. Si Bohdan, na hawak pa rin ang controls, ay sumigaw, "Ginama natin!" Hinayaan ni Serhi ang ammo belt at niyakap si Mykola, tumatawa. "Sinabi mo na kailangan natin ng himala, ngulit tayo ang himala." Si Olena, nanginginig ang boses sa radyo, ay nagulat, "Target destroyed! Ginawa natin!" Si Kovalenko, na karaniwang stoic, ay ngumiti ng bihira at hinampas ang balikat ni Bohdan. "Ikaw ang pinakamahusay na gunner na nakita ko." Sumabog ang tuwa sa team. Nag-cheer sila at nagkayakap, ngunit mabilis na napalitan ng pag-iingil ng selebrasyon. Inutos ni Kovalenko na mag-sweep upang tiyakin na walang karagdagang banta. Kinumpirma ng recon team ang mga labi ng Iskander-K na nakakalad sa bukid. Ang drone footage ng tagumpay ay ipinadala sa command center na nagpapatibay ng hindi kapani-paniwalang tagumpay. Ang pagbagsak ng Iskander-K gamit ang Zu-23-2 ay nagsisilbing patunay sa katatagan at katalinuhan ng military ng Ukraine. Habang naharap sa halos hindi matatalong sandata, ang team ni Lieutenant Kovalenko ay ginawa ang imposible na maging katotohanan. Ang kanilang matapang na ideya, metikuloso na paghanda at matibay na determinasyon ay lumikha ng isang gawa na mag-e-echo sa kasaysayan ng digmaan ng Ukraine. Habang sumisikat ang umaga sa Kiev, ang mga sundalong ito ay nanatiling nagbabantay, pinapalakas ng paniniwala na walang hamon ang masyadong malaki kapag pinoprotektahan ang kanilang bayan. Kung sumusuporta ka sa laban ng Ukraine para sa kalayaan at integridad ng teritoryo, mag-iwan ng isa sa mga komento.